Yun, no? So dito tayo ngayon sa may Pasay City, mga kagala, kung saan malapit lang po sa ating tinutuluyan na Suki de Morphy na 774 pesos lang ang 24 hours stay. Ang ganda na. Tapos malapit pa siya sa mga kainan, Chowking Jollibee. So kaya akong lumabas ngayon dito, kakalapag ko lang kanina ng hapon sa airport from Davao. Tapos natulog, tapos ito kakain sana, pero napaisip ako na Diwata Pares pala, no? Pupuntahan ho natin, gawa nung dito lang pala siya sa Pasay City. Ngayon tinatanong ko pala yung mga tao dito kung saan nga ba matatagpuan ang Diwata Pares. Hindi nila alam, sila kuya o sila mga taga rito na yan eh. So hindi nila alam kung saan yung Diwata Pares, kaya for this video, isasama ko kayo, no? Kaya andyan yung title ho natin, yung ating thumbnail and caption, no? So paano nga ba makapunta sa Paresan ni Diwata Pares Overload sa Pasay City? So just in case ba na gusto nyo pumunta doon, punta kayo ng Manila. Sa Makapagal? Anong lugar yun sa Makapagal? Ha? Parang dyan lang sa may Makapagal, yung ano yun, sa may malapit sa yung taxi, kaya alam yun? Oo, alam yun. Ay, sa Balabat. Okay. Ngayon kung may magtatanong sa inyo na saan pala, ito, Balabat si Bay. Kung may magtanong sa inyo kung saan yung Paresan ni Diwata, pakisabi ha. I mean pakisabi na manood sa vlog Gala the Explorer. Oo, i-type mo lang diyan sa YouTube na paano makapunta sa Pares Overload ni Diwata sa Pasay City. Sabihin mo, Gala the Explorer, paano makapunta sa Diwata Pares Overload ni Diwata sa Pasay. Diwata Pares Overload. Diwata Pares Overload. So yun, bali alam na ni Kuya, mga driver, no? Lahat na yata Kuya, no? Alam niya yun, no? Sikat. Ngayon ka palang kakain yan. Ha? First time, first time ko hello ma'am, shout out. First time ko makapuntang Manila na kakain ng Diwata Pares. Kayo nakakain na kayo dyan? Masarap ba? Yun talaga lagi tanong, no? Ayoko na ulitin. Oo. Subukan mo, baka siya na daw. Pero di man talaga Pares, person, di ako mahilig sa Pares. Gawa nung may baboy daw pala yan, no? Baboy tsaka baka, di ba? Parang pinagsama, pinaghalo. So ang gagawin ko dyan, kakain ako yung chicken joyla na lang ngayon. Manok yun eh. So di ka na uulit. Yun talaga yun, yun talaga yung madalas tanong ng mga tao. Normal kasi pagkain yan, no? Alangan naman na sabihin maganda ba ang view sa Pares o pagkain, so masarap ang tanong kagad. Masarap ba? So sabi ni Kuya driver, hindi na siya uulit. So i-compare mo siya sa yung mga ambulant na mga vendor dyan sa sa gilid-gilid, yung mga nakainan mo, patag 75, 70, alin na mas masarap? Depende kung sa mga kari-karitad lang na Pares halos parehas lang. Halos parehas lang. Pero ano ba yung pinagkaiba kasi kasi di ako talaga kumakain ng Pares. Nakatira ako Manila dati, 3 years straight talaga yon in a row. 3 years dire-diretso yun. Parang talagang yan, rampan talaga yung Pares na yan. Di ko talaga yan kinakain. So, okay sa kayo isaw. So, ngayon, ano ba talaga yung overload? Ano pinagkaiba? Bakit may overload? Parang yung kasi yun yung nagpapasikat kay Diwata. Mas marami yung laman niya na karne kumpara sa ambulant vendor, yung mga dyan. Mas marami yung laman niya. Okay, tapos yung overload tsaka unli rice, tsaka unli sabaw. Yung sa mga vendor, hindi ba unli sabaw yun? Unli sabaw din. Unli sabaw dito. Yung rice hindi, no? Yung iba, yung sa pagdating sa rice, yung iba hindi. Yung iba, unli rin. Tapos, syempre parang nakikigaya na kay Diwata, no? Ang original niya na Pares talaga ay talaga, baka. Baka talaga siya. Pero dahil siguro sa kinulang sa ingredient, no? Kaya baboy na iba. Para baka masa ang presyo. Okay. Para mura ang presyo. Ibig sabihin pag baka mas mahal. Mas mahal siyempre. Tama. Pero yung original na lasa ng Pares, ayun. Sige, tuloy tayo kuya. So yun? Bali, mas mura pag baboy, no? Mas mura pag baboy. Tsaka sa akin nagawa, sa experience ko lang dyan frozen yung ginagamit nila na karne, kaya mas mura. Kaya lalo na kung may preservatives pa lalo, no? Para lalong tumagal. Iba para mas ang mura. lasa na
kung sabihin nito meticuloso ka sa karne, malalaman mo yung frozen sa sariwang karne. Kasi ako, para sa akin, nagluluto din ako. Kasi pang personal consumption ko lang talaga. Pero ang maganda kay Diwata, hindi naman siya nagpapanggap talaga na pang world class yung kanyang Paris. Ang sa kanya doon, pambusog lang ng tiyan. Tsaka pangmasang presyo. Pangmasang presyo. Hindi siya... Talaga yung sandaan, masasolve ka. Kasi kung meron bang mga hotel dito sa Pilipinas? Manila na lang tayo, no? Meron bang hotel sa Manila na nagsiserve ng Paris? Or mga restaurant na pang high-end ba na 1,000 yung order, ganon yung pang... Kasi ganon naman talaga, di ba? Pag may mga mayayaman na mahilig sa Paris, kaso nga lang, ayaw... Meron ba? Siguro. Yung, for example, yung parang celebrity talaga yung level na, na presyuhan na... Hindi nila kayang pumila sa labas or yung ibig ko sabihin kakain sa kung saan-saan lang, gilid-gilid, di ba? Sa mga street food. Kasi ang Paris talaga street foods, no? So wala pero pa. Yung malapit lang na sa original na try mo yung braised beef na Chowking. Ano yun? Braised beef. Braised beef. Okay, sige. Try ko yun. Parang yun na yun, parang magiging malapit sa totohanan na Paris. Okay. Sige, tandaan ko yun. Try ko yun. At least beef siya, no? So yun pala, nakatry ka na pala din magdiwata Paris Overload. So ano naman yung tawag nito? Kumusta naman yung experience sa pila? Haba daw eh. Mahaba siya pero mabilis naman. Yun ang maganda. Hindi as in talaga mag-aantay ka ng ilang kalating oras o isang oras. Hindi. Okay. Saglit lang. Yun naman pala. Akala ko kasi tagalan like 2 hours talagang nakatayo dun. Sobrang pila taas. Siguro may mga pagkakataon sa yung sobrang sikat, no? So grabe yung siguro pagkasobrang dami talaga ng tao. Pero mabilis naman yan, mabilis naman. So yun ha. Kagandahan lang kay hindi naman puro bad yung sabihin. Yung pagdating naman dyan kay Diwata, pagdating halimbawa. Yung pagkain mo ay nailigpit, gawa ng syempre medyo gulo-gulo yung lamesa nila. Kasi minsan, kukuha ka ng additional mo na rice, additional mo na sabaw, iiwan mo yung pagkain mo, lalo na pagka mag-isa ka. Pag tiniligpit yun, pinapalitan naman nila. Ng ibang taong kakain? Hindi, pinapalitan nila yung nailigpit mo na yung kumain ka, may natira ka pa. Kuha ka ng additional na kanin. Siyempre, iwanan mo sa lamesa yung pagkain mo Pag wala ng taong nakaupo doon, agad-agad ililigpit. Ililigpit nila. Sa pagbalik mo, wala na yun. Diba? Pero sabi mo lang doon na nailigpit yung pagkain mo. Papalitan nila. Nangyari kasi sa akin nililigpit kasi di naman din kasi nila alam na di ka na pwede mag-iwan sa amin kasi sa Davao ang ginagawa namin para malaman na occupied yung space na yan, yung mga cellphone namin iiwan namin. Cellphone, mga payong. So di ko alam sa Manila kung ganun ba din ba. Mahirap yan. Yung mga bag, yung mga wallet, ganun sa amin sa Davao. So kumbaga para malaman ba, para ibig sabihin reserve. Yung ano tong lugar to dito kuya? Wait lang, sorry, interrupted tayo. Mawa na yan. Muwa, okay. So, balikuan, para malaman, syempre, kung yun ay, kukuha ka ng tubig lang, example, sa mga fast food restaurant ka sa Davao, o sa mga restaurant, di ba, kukuha ng tubig, syempre, naka-jar yun. So, ang gagawin namin, iiwanan na niya yung aming cellphone, wallet, yung bag, o anything na, na pagmamayari namin, para malaman ng taong balak umupo doon, na naghahanap ng pwesto, na may nakaupo ba doon. So, dito pala, wala, hindi applicable yun. Yung mga cellphone, iwan ng mga bag. Pwede naman, kasi yun na baka mawala. Baka mawala, no? So, yun. Sa dami ng tao na kumakain. So, parang ang tinutukoy mo doon sa sinabi mo na yun, na good yun sa parisan ni Diwata, sa malinis, ganun. Maganda siya kasi hindi siya basta hinayaan na nakatiwangwang yung iniwanan para sa refill. Okay. Pero lasa parang wala lang, no? So, ngayon naman... Sa nagtitipid, pwede na. Nagtitipid. Pero nagtitipid ka, 100 pesos. Kasi kung natitipid ka, wag ka na mag-soft drinks, tubig na lang, di ba? Pero sa 100 na, kasama naman na soft drinks na. Soft drinks ka na. Kaya nga, kasi meron naman doon, nadaanan ko mga 75 pesos lang, walang soft drinks. So kung nagtitipid ka, ang tipid kasi, ibig sabihin, di ba, hindi mabsog, di ba? Ang mahalaga ay nakakain, nakalaman ng tiyan, di ba? Ito na ba yun? Yan na, malapit na.
Ah, okay. So, akala ko pila to. O yan, so ito mga ano na to. Ito na pala yun. Grabe trend din to sa ano. Marami kumakain kasi marami talaga. Okay. Yan, pasok ka talaga dyan. Ayan, so yun lang bali for today's video ha. Paano makarating sa ano, Paris Diwata siya, mag-taxi na kayo. Di ba? Para mabilis. Oo, mabilis. Wag na, ang habal-habal, 150 hingi doon. So, okay lang sa inyo. Kung willing kayo magbayad, magkano to? 100 pesos yan. Kasi, ay wala kayong plus 5 dito, no? Sa taxi. Meron din. So, plus 5 muna yan, no? So, 100 lang sa habal-habal, 150. So, ang difference, 50 pesos lang naman. Pero, tansya ko parang mas mabilis yung ano, yung motor. Kaso nga lang, hindi siya mas risky. Alam naman natin ang motor, di ba? Yun talaga yung pinaka mataas na bilang ng mga namamatay, vehicular accident. Salamat kuya ha. Okay. So, Macapagal Avenue, Pasig City. Okay, no? So, thank you for watching. So, paano makapunta rito sa ano, Diwata Paris Overload sa may Pasay City? So, ano nyo lang, una, hanapin nyo sa Google Maps, no? Yung ano, Diwata Paris Overload. Naka, ano siya kaagad, no? Naka-recommended siya. Matik, isa, ibibigay siya kaagad ang sagot. Tapos, ito, Diwata Paris Overload sa may Macapagal, Pasay City. Tapos yun, ang sasakyan ay, mag-ano na kayo? Habal-habal na, 150 o di kaya taxi. Di ko alam kung may jeep mapapunta rito. So, you know, walang jeep dito, mga tok-tok lang pala meron dito. So, yun lang yung mga ano dito, mga sasakyan na makikita. So, walang jeep na dumadaan. Ibig sabihin, talagang sasadyain. So, that's all for this video. Diwata Paris Overload, no? Isa na to sa pinupuntahan, pinipilahan. One of the tourist spots dito sa Pasay City. Diba? So, sometimes, hindi lang talaga magandang tanawin yung dinadaya ng mga tao. Pagkain talaga yan. So, unang-una talaga, no, para sisikat yung isang lugar, para pupuntahan, rason para pupuntahan ng mga dayo. Magandang lugar, masarap na pagkain, tapos syempre yung mga mababait na mga tao. Thank you for watching. Ingat, sana'y nakatulong.